Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanagpo, pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation. Ayun. Sa statistics, madali yan. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Talagang litaw na litaw ang mukha. Ayan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya. No? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August. August 2. Okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin mo, nagkaroon ng program of work. May plano. Opo. Nagbidding. Yan, nako. Nag-award. Oho. Meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan, Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, nasaan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung contractor nito? Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Yun ang hindi naman. Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una Dodoblihin pa nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? kasi nga, sabi nila, Hindi nakita napalusutan natin Ayun. Ulitin nga natin. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo. Ayan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, Ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen itinalaga ko na kayo dyan Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, Nakakaawa yung broadcaster na yun Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yun. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Kasi sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun Kaya nga magkasintono sila, Sen Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun ganun ho ba? Ang sabi niya,
Ay, bakit? Bakit ang, uy, bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa Laying korte, the predicate, sabi niya. sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Yan. Opo. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Oho. Sabagay, yung babae na yon ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Ganun ho Sa ba? nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Oo. Oho. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon dun sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Oo, kasi okay. magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako Napagbigyan. mapagbigyan. Oho. No, siya sige ka, sige. Baka Try mo. Try Subukan mo lang. nga, pangiti-ngiti ako eh. Oo. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun pala. Yang mga yan, may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. Oho. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na si ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Ako pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At Ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Sen, siguro doon sa ating mga kababayan, kasi baka nga tinatanong, sa inyo ba, sa palagay niyo ba, Sen at Jen, meron pa bang mga bayaning, sa panahon natin ngayon, mga leader ng ating bansa na kasing tapang at kasing malasakit ng mga bayani ng bansa natin, Sen? Meron naman. Meron pa rin ho ba? At marami yan, Jen. Ayun, oho. Ang karamihan nga lang dyan ayaw pangalanan. Oho. Kasi hindi naman sila ganun eh. Pero patuloy nilang ginagampanan ng tungkulin nila. Tama. Marami akong kakilala dyan ha. Marami akong kakilala. Oho. Yung iba hindi leader, ngunit
para sa akin, leader pa rin sila. Aha. Katulad ng mga magulang natin dyan. Ay, number one yan. Opo. Kahit na bumabagyo, bumabaha, talagang itinataguyod ang mga pamilya. Opo. Dito lang sa studio dyan. May nakita ko rito na sa aking palagay, bayani rin. Ba? Oho. Isipin mo, hindi naman Naka-duty. Hindi naman panghapon ito, biglang dumating. Siguro, ang daming absent. Opo. Pero dahil sa kanyang Nagbabawi yan, Sen. sa kanyang sariling pagmamalasakit Oho. sa ating palatuntunan at sa studio, sa kanyang kabuuan. Oho. Yan ay kadakilaan, yan ay kabayanihan. Ang malungkot din yan, Sen, ginamit pa kayong kasangkapan tinext si Mrs. Programa ko kasi ni Ay, Sen hindi bale, Dante. ako na may napapagamit ko okay, tama naman. kabayanihan naman ang pinag-uusapan. O kaya ito si Edward Paitano. Yung mga farmers natin, Yan, bayani rin po kahit yan. nabagsak na yung presyo, Oho. nagpipilit pa rin na kahit paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Ayan. Yan. Mga sundalo na yan na walang ano sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-halo. Marami. Ang kadakilaang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Ay, makita mo yan talagang kumbisan hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Ay, wala na po. Naganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Tingnan yung sweldo, masisiphayo lang At sila. marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang Opo. na marami din naman ang mga kawatan. Kaya tayo bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat dyan. Opo. Pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito, Opo. talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Oho. Walang katwiran dyan Oho. Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin ang mga OFWs. Nako, number one mga followers niyo po yan, Sen. Oo, napakarami. Tagapagtanggol Mabuti niya na sa lang. mga umaapi sa inyo Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang Oho. talaga nakakabigay talaga ng saya. Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Oo. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, Ay, oo. madaling araw pa lang, nandun na sila Makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Opo, oho. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao na kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo? Mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Nakikita ko rin yan. Opo. Well, dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Itong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay corruption. Systemic ang tawag Systemic nila. ko ba yan? Yung systemic kasi, sabi nung mga nag-aral sa social sciences, Opo, oo. pag sinabi mong systemic, ito'y nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Na ako, ayokong tanggapin na systemic ang corruption. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Nakakalungkot Kasi pag yan, Sen, sinabi ha? mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao Opo. na kinakailangang merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. Okay. So ayaw kong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Nako. Kailangan nating bakahin yon. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yon. Opo. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang party doon. Pero tama naman si San Pedro. Na hindi niya na gawin yung kalahati. Oho. Kesa naman ma-impluwensya pa niya yung nandun Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno madalaw pa Makaakyat yung pa doon, nandun? Di ba? Wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Wag na. Magbabakasakali ka pa ba? Oho. Oo. Kaya tama yung ginagawa ni Edward di ba? Opo. Isipin mo, ganito ang gawin natin, kamo. Halimbawa, Opo. kahit kailan,
magsimula tayo sa ganito. Huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Oho. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo, para maproteksyonan niya ang kanyang negosyo, Opo. mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Nako. Kasi pag inalagaan mo yung politiko, kahit na mali na ang ginagawa mo, poproteksyonan ka ng politiko. Yun nga, mangyayari. Di ba Sen. mali yun? Opo. Dapat sana, kung kabayanihan ang pinag-uusapan, negosyante ka, magpakadalubhasa ka na lang na negosyante. Sa iyong negosyo. Oo. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Magaling ka eh. Magaling ka sa negosyo mo eh. Oho. Isip-isip mo, bawat hawakan mo, nagiging ginto. Ano bang problema mo? Ang galing mo sa negosyo. Nako. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon kasi gagawa sila at gagawa ng kawalang hiyaan. Kaya nangangailangan siya ng proteksyon. Yun ang mali dito eh. Oho. O, tingnan mo yung negosyanteng masyadong enterprising. Gagawa pa siya ng political party. Totoo po. Oo. O, sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Oo. Ikaw na nga isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Oho. Lahat na ng pera nasa iyo na eh. Gusto mo pati proteksyon sa iyo pa. Oho. O, paano naman? Ngayon, yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Hindi eh. Gusto Kaya nga maging negosyante rin eh. Kaya nga tawag sa iyo eh, Honorable Congressman, di ba? Yan. Honorable Senator. Pwede mo bang tawaging Honorable Contractor? Hindi mo pwede yun. Hindi honorable ho yun. Hindi honorable. Contractor ka, gusto mo pang maging congressman. Hindi pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Hindi, ang problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante, namumuhunan na, parang konsihal pa nga lang eh. Pinupuhunan na yung politiko. No? Pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc. etc. Napakalaki ng puhunan na. Okay lang sa akin yung halimbawa, magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Oo. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapoproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. mukhang- Yun ang mali. Mukhang kakaunti na lang Sa ang bayaning ganyan. katapos-tapusan naman kasi, may kasalanan din ang mamamayan eh. Oo. Akalain mo naman, kilala mo naman yan eh, wala namang gagawing matuloy, pinipilit mong iboto kasi. Hindi, sabi Wala nila naman kasi. tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Oo. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto, baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Hindi na ako boboto kung ako. Kung iboboto ko lang. Di ba? Hindi ba? Yun na nga. Oo. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo eh. Oho. Ay, isip-isipin mo itong mga tumutulig sa, kauumpisa ko lang dyan eh. Unang araw niyo pangalan sa hearing, Sen eh. Ako, bilangin po ninyo, bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako. Oo. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito, magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD. Oo. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Eh kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Parang para bagang pag ano kung ano sabihin nila, yun ang susundin. At saka yung Mali parang eh. napakatalino. Okay lang sa akin. Yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nilang gano'n, di okay lang. Pero kung halimbawa gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Di Opo. ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino. Ang dami niyong naililigaw eh. Oho. Isip-isip sasabihin niya, bakit kanya palaging binabanatan mga DPD? Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Di ba? Oho. O sabihin ko halimbawa, ikaw kung nakikinig ka, itong babae broadcaster ito, Opo. kumakain ka halimbawa, mapagsasabay mo bang, mahirap na lang talaga, baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Eh, baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Oho. Ha? Kanya-kanya tayong di ba? Oho. Ako nasasabi ko lang ito, para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila, wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Oho, tama. Hindi na rin kayo tatanggapin tingnan natin ito. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Oho. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran
na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Oho. Kaya tanggapin ninyo kaya hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Oo. Pero nasa record yan. Yung pagkukulang ng may-ari. Nagkulang kayo. O ayaw nyong aminin. Oo. O. Pagkatapos ngayon salita ng salita, akala mo totoo ang mga pinagsasabi. Akala mo ang galing eh. Oho. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. O, ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Yan lang. Yun na nga. Nabanggit natin sa inyong... Di, paalam na rin natin sa kanila, Jen, na sa Opo. September 1, yung susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. September 1 ho ba? Oo. Ayun. Para makasubaybay sila. Opo, yan. At, sumubaybay na rin itong broadcaster na babae. Oho. Kilala mo yan di Ay, ba? kilala ko po yan. Oh, na talagang... Akala mo napakarunong mag-English no? Anyway, Sen. Nabanggit ko yung Tuba Benguet no isang Biyernes, weekends, Sen. Sa Baguio. Opo. Nandun po ang Pangulong Bongbong at napunan niya. Nasa dyaryo ngayon. Ayan, opo. Viral po ngayon. Ang isang proyekto daw po sa lugar na yon, yung Tuba Benguet, ay useless. Walang pakinabang. At pinuntahan pa po niya, nagkataon naman, nakasama rin po niya ang Pangulong Bongbong. Ito pong rock net shed at saka rock netting, ginastusan daw po ng 260 million pesos na hanggang ngayon hindi ho napapakinabangan. Sen? Oh. Paano mo pakikinabangan ng structure na yan? Mula't-mula pa. Ito, matagal na nating dinidiscuss ito. Opo. Ang mga bahagi ng ating mga lansangan, yung mga major highways, Oho. ay may bahagi diyan na kung tawagin ay asset preservation program. Asset Preservation Program. Okay. Lalo na sa mga bahagi na lugar na kung saan ay malimit yung landslide. Meron palang gano'n. Ayan, Opo. kaya yung dadaanan Mga rockfall, mga gano'n. Opo. dadaanan ay mga bangin na ganyan. Opo, Kinakailangan talaga yung kanilang kinasasadlakan, magkakaroon ng yung mga slopes nila. Opo. Merong tinatawag na slopes protection. Slopes. Yes po. Oo. Meron ding road slips, meron mga road slips, Opo. slopes protection at saka yung landslide. Yan. Pangkaraniwan sa ganyan, dahil nga masyadong peligroso, mga bangin yan Opo. Kaya buhay talaga ang nakataya dyan. Merong memorandum ang DPWH na talagang mahigpit ang specification yan. Ang okay. pinagagamit yan, dalawa lang Kasi mapanganib nga po yun. Mapanganib. Mapanganib, okay. Pagka pinag-uusapan yung mga road slips, Opo. slopes protection at saka yung landslide na yan, ang mahigpit na specification, yung tinatawag nilang ASTO, European ito. ASTO. ASTO, A-S-T-H-O. Okay. Pagka Opo. American Standard, ang gagamitin nila ay yung ASTM. Okay, opo. ASTM. Alin man sa dalawa na yon? Mahigpit yon. Kaya pati yung rock netting na gagamitin, talagang yung genuine talaga yon. At yung pagkakabitan yun, magkakaroon ng boring. Opo, ibabaon sa bato ata yun. Merong boring na vertical, merong horizontal. May kanya-kanyang layo yan. Halimbawa, pinag-uusapan 6 na metro o 5 metro. Ang pagitan. Horizontal yun, halimbawa. Meron naman vertical, meron din. Aha. Pagkatapos yung rocknet na yan, talagang ASTM or ASTO specification. So yung dalawa lang yun po ang required. Yung pinapayagan. rocknet na yun, talagang matibay yun. Yan ang sasagka lahat sa mga na yan, matibay talaga yun. Lalaglag na bato, kung ano pa man. Ang nangyayari, para makatipid, Oo. para ngayon makapangurakot at talagang lulustay ng pera ng bayan. Magbibiding lalagay sa bidding Opo. Specified. ASTO specification rocknet. Talagang So nakasulat po yun, letter po. letra por letra, ASTO Opo. talaga Oho. Hindi ka naman mananalo pag hindi ka pipirma na ASTO talaga yun. Kaya Tama po, ASTM. Oo. Bibili ngayon, hindi ASTO, bibili sa China. Yung sa halip na ASTO, tsaka yung Oo, bibili sa... Isipin mo, 3 buwan pa lang kalawang na yun. Paano nga hawak doon sa mga...
substandard Boulders ang pala. hahawakan yan. Oo. Ilang bilyon ang ginagastan yan. Nako. Asset Preservation Program. Oho. Ilang bilyon. Ano yan? Yearly. Sa GAA palaging meron yan. Para proteksyonan. Para ang gamit ng kalsada natin matagal. Ayun. At matibay sila. Oho. Eh tingnan mo yung pinakita mo ngayon kanina. Yun kasi Yung rocknet na nilagay, Opo. parang sapot ng gagamba. Nako. Spiderweb. Eh di pagka lumaglag ng bato doon, kaya pala ang sabi, nangangalaglag daw po yung bato sa... Mangangalaglag talaga kasi... Mapanganib pala. Oh, ilang buhay ang masasawi dyan. Nako. Para lamang sila magkamal ng salapi sa paraan Oho. na katiwalian. Kaya pala ilang bagyo lang daw mula nung July, gumuho na po, hindi rin madaanan pala yung... Guguhot-gugu. Isip-isipin mo, yung bakal na ipapasok mo horizontally. Oho. O sinasabi niya, 5 meters. O 2 meters lang. Oho. Ano gagawin nun? Nako. Paano tatagal yun? Hindi nga po tatagal yan. Teka dyan, Opo. bago mo basahin yung mga sagot, Opo, Sen. nakita ko yung mga tinuturok ni Dr. Herbosa ng ano eh. Sa rabies po, oh. Wala kayang panturok sa mga contractor dyan? Pang-immune po, Basta kung anong klaseng panturok na karapat dapat sa kanila. ipa-formulate po natin sa DOST, Sen. Di tanongin natin, malay mo meron, hindi Baka ba? Makakatulong yun. O, sige, magbasa ka na. Meron dahil nandyan Senador Marcoleta, matapang at may malasakit. Yun, Lian ng Quezon City. Huwag na po ninyo akong isali, basta po yung dapat lang isali. Yan. Baka mapangiwi yung broadcaster, ano? Sabihin meron tiwala akong may tapat pang politiko ngayon. Leader na matapang, katulad po ni Sen Dante Batroy ng Nueva Ecija. Meron po, pero walang kasing tapang ni Sen Marcoleta, Lisa po ng Rizal. B, wala na po dahil marami ng kurap, Jessie ng Caloocan City. Sa unang araw, tapos nabanggit nyo na nga, September 1. Pero siguro, tinataya ng marami meron ba talagang mangyayari dito? Kasi marami na pong nangyaring investigation sa Senado. Yung nga po isa, nag-privilege speech din. Ano, ha? Napansin din doon ng marami. Marami daw po dyan mga nagpi-privilege speech. Mahigit 10 taon na. Pero sa halip daw po, malabanan ng korupsyon, malabanan ng kung ano-ano, lumala daw po ng husto. Sen Ako nga, ang pakiusap ko lang, Opo. kasi wala pa akong 2 buwan sa Senado, Jen. Opo. Alam nyo naman na binibilang-bilang ko nga 1 buwan at halos 3 linggo pa lang ako. Magdadalawang buwan pa lang pala. Ngayon, kayo nang humatol kung ano ang aking paano ba natin? Ano ba ang aking performance itong 1 buwan at halos 3 linggo? Oho. Siyempre, susukatin mo naman doon sa kahit papano. May nangyari namang, halimbawa, dinispose natin yung isang usapin na talagang nagbibigay naman ng napakalaking pag-aalala sa maraming mamamayan. Opo. Nagampanan ba natin o hindi? Ganun sana. Ang gusto ko sana ay kahit makita man lang nila ang ating performance. Kung sakasakali naman katanggap-tanggap sa kanila, nasa kanila yun. Kung sakaling short naman tayo sa kanilang expectation, ako po kasi kararating ko lang di ba? Sabi nga sa inyo, neophyte pa lang daw po kayo, di ba? Sabi nga nung isang babaeng nagpapakadalubhasa sa kanyang Magbo-broadcast. pagbo-broadcast, talagang kulang na lang na ano magagawa kanyan? Oho. Di ba? Ayoko naman pong sabihin sa inyo na marami pong magagawa. Gusto ko lamang po sana pagtiyagaan ninyo na tingnan po ninyo kung paano po natin itataguyod ang ating pananagutan. Hanggang sa kaya po natin. Lumawak na lumawak yung problema sa kasi ito, lumalabas ngayon sa social media. Una, sa COA pala, meron palang isang mataas na opisyal ng COA dyan, ang kanyang mahal sa buhay ay kontraktor. Tapos yung mga nagbibigay ng lisensya sa mga contractors, yung pong miyembro yung PICAB, ang taga-taga, Philippine Contractors Board, mataas na opisyal din po nila. Ayaw kong husgahan yung mga bagay na yon kasi kung halimbawa yung
yung contractor na yun hindi naman kasama dun sa mga flood control projects na ngayon ay okay. nauusisa natin na multo lang. Opo, O opo. kaya ang pagkakagawa ay talaga namang walang kakwenta-kwenta. O baka naman ito wala namang nagawang ganon. Okay. Bagamat sa iba sigurong banda maaring mapuna din siya sapagkat wala naman sigurong kasalanan dahil sa mag-asawa siya siguro kontraktor na Dati yung ng asawa kontraktor niya. talaga, Wala namang magagawa, no? Oho, Di ba? oho. At kung wala naman siya sa posisyon, kahit na siya ay taga-COA, kung hindi naman siya direktang nakikialam dun sa pagbibigay ng audit Opo. doon sa nagagawa ng mga contractors. Kailangan makita natin lahat yun eh. Opo. Kaya ayoko munang husgahan hanggat hindi natin nakita yung kabuuan ng mga pangyayari. Di ba? Bagay kasi ngayon sa, sa social media, ang bilis ng no? Laging iniuugnay eh. No? Tinatagni-tagni po nila na parang bagay na ipipinta ngayon sa isip ng tao. Okay, tama po kayo bilang isang abogado. Hindi mo naman pwedeng magkamag-anak itong dalawang ito, isangkot na nga sa katiwalian. Ang magiging sukatan lamang dyan, katapos-tapusan dyan, pag Opo. nakita mo talagang merong conflict of interest. Ayun, opo. Ay dyan masusuyod mo talaga yon. Sa ngayon, hindi ko pa makikita yan eh. Kinakailangan ay masusing pag-iimbestiga talaga. Opo. Para makita natin na incompatible talaga yung posisyon mo, Oho. ay lilitaw talaga yon. At wala naman tayong kikilingan sa bagay na yan. Pero ganun sin, tayo yung palang pick-up, ang isa requirements nila para maging member ka pala ng board, dapat dati kang contractor, parang ganun, sabihin dati ka nagtatrabaho sa ganitong negosyo para maging board ka ng pick-up. Pero hindi naman sinasabi na dapat ngayon contractor ka pa. Ayun lang. Makikita rin natin yun. Oo. O paano kung halimbawa board member ka na ng pickup pagkatapos contractor ka pa. Ayun. Sa ngayon lang, kahit hindi pa natin nakikita, maaaring may conflict of interest. Kasi Opo. pagka board member ka ng pickup, isa ka sa mga nag-i-screen ng mga nag-a-apply na lisensya. Oho. O kaya nagpapa-upgrade ng lisensya. Tama po. Halimbawa, ikaw AAA ka. Gusto mo ngayon magpa-upgrade na 18 sapagkat Baka bakit kalaban pa? mo ito. Bakit ka pa mag-a-apply? Ako naman may lisensya, kontraktor, gamitin mo na. Baka ganun ang mangyari. Hindi ko sinasabing ganun. Mag-royalty ka na lang Kaya sa akin, lang, di ba? Yun, tama. Depende sa pagtatanong ngayon. Kapag nasagot mo ng mahusay, baka patawarin kita. Pero kapag hindi ka nakasagot, Nako. problema mo yun. Oho. Sinasabi ko lang, ang pwedeng daanan ng pagtatanong. Pero dito, Sen, sa flood control pa lamang, ako bilang nag-oobserba, parang napakalawak na, Sen. Siguro, doon naguhugot ang ilang mga broadcaster, ilang mga vloggers na kung flood control pa lamang ang pag-uusapan natin, baka maubos na agad ang termino ninyo, hindi pa natapos sa flood control issue, controversy. Meron akong pamamaraan at hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ayun pala. Oho. Bakit? Tinangka ko bang gawin ito ng paganyan-ganyan lang? Oho. Ay, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kasi nasanay sila sa di ba? Pag ganyan, ginagawang series yung hearing. Ay, hindi ako ganon. Ayun, oho. Malalaman nila kung paano. Ayan. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tama po, Sa tama. September 1, malalaman ninyo. Second hearing pa lang yun, Sen. Oo, second hearing. Pero kahit malaman ninyo, Opo. lahat ng mga involved dito, wala na kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin. Bagamat sinabi nyo sa akin, hindi ko na rin muna sasabihin, Sen. Wala naman ako sinabi sa iyo. Mga sumusubaybay sa atin. Opo. Kahit na yung galit sa atin, sa akin, halimbawa, Ayan, totoo, Sen. hindi man lang niya nakuhang kwentahin kasi. Oo nga naman. 1 month and 3 weeks pa lang yan eh. Ba't may kukumpara doon? Yung mga iba, 3 dekada na dyan, 4 na dekada na nga, di ba? Yun na nga po. Oo. Pero, bakit sa ngayon nakikita ng mamamayan parang may tiwala sila? Kasi nakikita ko rin eh. Totoo po. At sa dami ng mga nagte-text sa akin dyan, hindi ko na kayang sagutin lahat eh. Na nagsasabi na ipagpatuloy mo ito, ganito.
Alam mo na, isasagot ko na lang. Oho. Yung lalagyan ko na lang ng puso eh. Ng heart. Hindi ko kayang sagutin lahat eh. Opo, opo. Ano ba yung heart? Di ba may heart? Oh, heart, emoticons, tawag O, doon. No? anong tawag ron? Emoticons. O minsan naman merong isang parang nagtatawa siya. Ayoko naman gamitin yung baka akala niya pinagtatawanan ko yung ano niya. Kaya yung heart na lang. Opo. Sa dami kasi, so heart na heart. Ganun na lang. Baka pati galit sa iyo, na-heart yun na rin, Sen. Hindi yun na napapansin siguro sa dami niyan. Ay, hindi yung mga galit naman sa akin. Hindi naman sila sa akin. Nakikita ko lang sa sa social media. Oho. Ang gusto kong mapansin nila, bakit kahit na bagito lang, kung ang pag-uusapan ay yung tagal o inilagi ko nga, hindi pa nag-iinit ang upuan ko eh. Oho. Pero yung kanilang pagtitiwala nandun yun. Totoo po. Ngayon, ang gusto kong mapansin nila, bakit ganun? Oho. Saan ba galing ito? Hindi ba? Ang uso na nga ngayon, Sen, ngayon magsumbong kay Marcoleta, hindi na yung kasama niyo sa Hindi, Senado. Huwag mong nilalayo ang usapan. Ang sinasabi ko, Opo. ano bang patakaran ng taong ito? Okay. Ano ang pinagmulan nito? Anong paniniwala ba ng taong ito? Yan. Gusto ko opo. yun ang mapansin nila. Oho. Hindi ba? Kasi sa atin, Sen, alam mo, naintindihan ko kayo sa bagay na yan, meron tayong aral. Meron akong iniingatan. Yan. Yun ang gusto kong Opo. makita nila. Oho. At yun ang gusto kong maibunyag. Oho. Kaya maaaring magtataka kayo kung ano yung pinagsasabi ko ngayon. Pero sa susunod na mga araw, maiintindihan ninyo to. Opo. Saan ako nang gagaling? Oho. Ngayon po, Sen, patangutango ang Kadong Dades. Tama po kayo. Ang Joel Mangandi, patangutango rin. Naiintindihan po nila kayo. At kami, Sen, ano? Baka naman natutulog kaya tatangutango. Hindi po. Talagang tama po kayo. Yan ang talagang dapat. Ano bang anong gusto kong mapansin nila? Oho. Di ba? Yan. Dapat lang pansinin nila. Ayun. Kami, Sen, napapansin namin. Kasi, kumbaga, Pero itong broadcaster na ito, wala namang aral na tinanggap yun, Sen, eh. Wala hong aral na... Alam mo, hindi ako nagagalit sa kanya. Opo. Nauulit-ulit ko lang. Naawa ko sa kanya. Sa totoo lang. Oho. Gusto ko magbago siya ng... Malay mo, baka makapagbago. Pero gusto ko rin ibalita sa inyo, Sen, marami din po, may mga pumupuna sa inyo dati, lalo yung mga vloggers ngayon, na dati ay disgusto kayo. Ngayon po, sa totoo lang, nare-realize din nila, mukhang mas tama pa itong sinasabi ng Senador Marcoleta. Totoo ka dyan. Opo. May nakita ko rito. Opo. Ako din nagtaka eh. Hindi rin ako paniwala. Baka mamaya may nagsabi lang sa kanya, wag na. Opo. Wag ka nang magano, ganyan-ganyan. Ewan ko kung paano nangyari. Talagang 360 degrees ang pagbabalik niya. Pananaw. Kita nyo na? Akalain minumura niya ako. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Opo. Minumura niya ako. Hindi naman ako kumikibuna kasi sa akin wala yun eh. Opo. Yung una pa niya salita, talagang mura talaga. Hindi naman kay balat sibuyas, Meron pa siyang sinabing, hindi nyo ba alam na yung Marcoleta na yan, yan ang talagang nagbebenta ng droga sa kanilang komunidad. Yan ang kanyang ikinabubuhay, sabi niya. Minsan, Grabe. gusto ko na lang matawa sa, sino kayang inutil na tao ang maniniwala dito? Kaya ang nangyari, imbes na magalit ako, alam ko may mga taong wala rin siyang mapapaniwala eh. Totoo po, Tapos kung murahin niya ako talagang, dire-dire. Sagad hanggang buto, ikaw nga. Akalain mong meron ako napanood. Noong umpisa, nakikinig lang ako eh. Tapos bigla siyang pumihit. Alam mo kanya, si Senador Dante Marcoleta, medyo, ba't hindi ka magtataka eh? Tinawag niya ako senador eh. Dati, yung walang, gano'n eh, Marcoleta. Grabe yan, Binanggit niya yung pangalan ko, senador. Pinakinggan ko ngayon. Teka muna, parang may pagbabago. Opo. Tapos sabi niya, nung mapakinggan ko siya, sabi niya, dyan sa Blue Ribbon, akalain mo kanyang, alam po ninyo kanya, galit na galit ako sa tao na yan. Inulit niya uli. Totoo po. Pero nung nakikinig ako sa kanya, sabi niya, hindi ko napansin ang sarili ko. Ngumingiti na pala ako. Nangingiti na raw siya. Walang iniwan kanya sa... Nanunod ka kanya ng sayawan. Sa napakagaling niyang sumayaw, nakikita mo, Napatisay, napapasayaw na rin. napapasayaw ka na rin. Oho. Hindi naman pala ganun ng taong ito, sabi niya. Oho. Kaya lang, narinig ko lang yun. Hari na waka ako nagsasabi na ng totoo ito. Totoo, yes. Bagamat para sa akin,
Wala rin yun sa akin. Eh. Diba ngayon sabi ko nga, Sen, hindi lang siya, marami pang may mga dati din po talagang pumupuna at below the belt nga mga salita eh. Pero ngayon siguro nare-realize nila na tama din naman pala. At saka kayo po hindi kayo tumitingin sa isang partikular na politiko o tao, kundi doon tayo lagi sa kung ano lang ang totoo. Matagal na natin sinasabi yan, Sen. Di Kung ba? ano ang totoo, sinasabi ko nga sa kanila, walang personalan po ito. Titimbangin po natin ang mga ebidensya na makakalap natin. Maraming uri ang ebidensya dyan eh. Totoo po. May dokumento, may testimonial, di ba? May object evidence. Yung object evidence, yung pupunta, talagang wala eh. Yeah. Multo talaga eh. Ang pinakamabuti at pinakamagandang ebidensya kasi, yung object evidence. Object evidence ang tawag. Evidence na talagang kitang-kita ng sarili mong mata. Oho. Yan ang gagamitin natin. So wala tayong personalan. Kung walang ebidensya laban sa'yo, ay diligtas ka. Diba? Tama po. Ngayon, kung may ebidensya laban sa'yo, depende kung gaano karaming ebidensya, Gaano kabigat? Opo. doon pupunta kung gaano pananagutan mo. Yeah. Depende sa ebidensya. Malinaw naman yun eh. Di ba? Totoo po. At yan naman talagang dapat umiral, Sen. Ano, ha? Oo.